Magandang araw po ng linggo, happy Sunday po. Meron po tayong latest na update sa minomonitor po natin na si Bagyong Julian at sa lagay po ng ating panahon. Pero bago ho natin ito ipagpatuloy, palike and subscribe po muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel at pahit po ng notification bell para manotify ko po kayo sa ating lagay po ng panahon. Mga kaibigan, ito pong si Bagyong Julian ay malaki po ang posibilidad ngayon na magkaroon po ng rapid intensification, no? O yung tinatawag po natin na mabilisang paglakas habang papalapit po sa area ng Batanes. So maging handa po tayo mga kaibigan, nagbababala na po or nagbabala na rin po ang pag-asa. Kung titignan po ninyo, taglay po ngayon ng Bagyong Julian ang lakas po ng hangin na umaabot po sa 85 kilometers na may pagbugso pong umaabot naman sa 120 kilometers per hour, almost stationary, or ang ibig sabihin po hindi halos gumagalaw ang bagyo sa kanyang lokasyon. Medyo magi-stay pa ito sa loob ng ating bansa mga kaibigan, so maging handa pa rin tayo sa malawakang pag-ulan, especially po sa extreme northern Luzon. Inaasahan pong magaganap ang tinatawag po natin na rapid intensification or yung mabilisang pong paglakas ng bagyo sa mga susunod po na oras, no? At approximately po ito within the next 12 to 24 hours at posible pong maging severe tropical storm, no? Or mas malakas po na bagyo. At kung titingnan nyo mga kaibigan, as of now, humahagupit po sa mga isla ng extreme northern Luzon, no? Ito pong si Bagyong Julian. At inaasahan sa araw po ng Lunes ay mas lalakas pa po ito at posibleng maging super typhoon category po mga kaibigan. Sa ngayon po ay ramdam na ang mga pag-ulan at pagbugso po ng hangin dala po ng Bagyong Julian sa mga isla po ng Batanes, kasama po ang Babuyan Island, Calayan, extreme northern Luzon at ang maging ilang bahagi po ng northern Luzon mga kaibigan. Kasama po dyan yung Cagayan, Isabela at inaasahang mas titindi pa po, no, habang papalapit po ang sirkulasyon nitong bagyo. Kaya po patuloy tayong maging alerto at maging handa po sa lagay po ng ating panahon. Mga kaibigan, as of now kung makikita po ninyo ay na rin po sa ating pinaka-latest track sa lokasyon po ng bagyo. As of now, ito pong si Bagyong Julian ay meron pong lokasyon na 355 kilometers east of Apari, Cagayan po yan, no? So maging handa tayo. Ito pong lakas ng kanyang hangin, nasa 85 pa ngayon, pero posibleng mas lumakas pa po yan sa paglipas lamang po ng ilang mga oras. Ito naman pong binabantayan natin, isama na natin, ito pong tropical storm JB na nasa labas po ng PAR na may layo pong 2,125 kilometers east of extreme northern Luzon ay wala naman pong tsansa or malayo po yung posibilidad na pumasok po ito sa Philippine Area of Responsibility. So kung titignan po ninyo, mas maganda na naging alerto tayo sa bawat oras mga kaibigan. Etong si Bagyong Julian, sa parte naman po ng northeast of Apari, Cagayan, meron po itong layo na 215 kilometers, no? Dito po sa may bandang east of northeast of Apari, Cagayan mga kaibigan. At nasa category na po ng severe tropical storm pagpatak po ngayong araw po ng linggo, alas 2 po ng hapon. So mas maganda naka-alerto tayo mga kaibigan. At pagdating naman po ng Lunes, September 30, 2024, Monday po ito, sa oras po na 2 p.m. Ang lokasyon po, no, nitong si Bagyong Julian ay posible pong dumaan over the coastal water of Itbayat, Batanes. At ang category po niya ay isang malakas na po na typhoon or typhoon category na po mga kaibigan. Pagdating naman po ng October 1, 2024, araw po ito ng Martes, sa ganap po na oras ng 2 p.m. ang lokasyon po nitong si Bagyong Julian ay meron pong layo na 95 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. Typhoon category. Mas lumalapit pa po siya mga kaibigan. Nakikita nyo naman sa ating track, no? Talagang matagal ito bago lumabas dahil halos hindi po ito kumikilos. Pagdating naman po ng October 2, 2024, araw po ng Miyerkules, sa ganap po na alas 2 ng hapon, ito po yung may lokasyon na 340 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, which is typhoon category pa rin po mga kaibigan.
naglabas na rin po ng pagtatala ang Pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 pa lamang po, no? Meron po tayong signal number 1 pero meron tayong update hanggang signal number 3 sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ang mga lugar po na apektado ng signal number 1 ay ang area po ng Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Island, Isabela, Abra, Apayao, Kalinga, eastern portion po ng Mountain Province, eastern portion po ng Ifugao, Ilocos Norte, at northern portion po ng Aurora. Meron din tayong mga update mga kaibigan na ang highest wind signal po na posibleng maitala nitong si Bagyong Julian ay posible pong umabot sa signal number 4. So maging alerto na lamang tayo mga kaibigan at antabayanan natin yung mga lugar, no, natatamaan po ng signal number 2, 3 at yung pinakamataas na posibleng maitala ay signal number 4. Medyo malakas ito mga kaibigan at hindi po natin ito pwedeng baliwalain. So ina-expect natin sa malakas na hangin or yung severe winds, no, ay yung strong gate po first sa ilang bahagi po ng ating bansa. So asahan po ngayong araw po ng linggo, malakas na hangin ang mararanasan sa Aurora, Calabarzon, Romblon at Bicol region. Pagpatak ng Monday, malakas din na hangin mga kaibigan ang mararanasan sa Aurora, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon at ilang bahagi po yan ng Bicol region mga kaibigan. So mas maganda, tignan nating mabuti yung lagay ng panahon dahil ito yung nagbabago, no? Time to time po mga kaibigan. Inaasahan din po mga kaibigan ay ngayong araw po, no, ay posible pong makaharanas tayo ng heavy to intense rain na posible pong umabot ng pag-uulan na 100 to 200 millimeters po. Especially po yung lugar po ng Babuyan Island. So maging handa na lamang tayo mga kaibigan. Moderate naman to heavy rains ang posibleng maranasan dito po sa area ng Batanes, mainland of Cagayan, Isabela at Ilocos Norte. Napapalo ang pag-ulan posible sa 50 to 100 millimeters po na pag-uulan. Sa September 30, araw po ito na Lunes, asahan po ang malawakang pag-ulan na papalo po heavy to intense 100 to 200 millimeters sa area po ng Cagayan at ng Ilocos Norte. Moderate to heavy rains din po ang mararanasan dito po sa lugar ng Isabela, no, kasama po ang Batanes, Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union at ilang bahagi po ng Benguet mga kaibigan. So kung titignan po ninyo, malawakang pag-uulan ng ating inaasahan at minomonitor dahil ibang klase po ang naidudulot na lakas po nito nga pong si Bagyong Julian. Inaasahan po, no, by Wednesday ito'y unti na pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero bago po ito lumabas ng ating bansa, ito'y mag-iiwan po ng malakasang pag-ulan, no, at malakas na hangin sa ilang bahagi po ng extreme Northern Luzon. So mga kaibigan ko, tulad ng aking sinasabi, mas maganda po na maging handa tayo, no, sa lagay po ng ating panahon. Ngayon pa lamang po i-ready na natin ang ating mga kagamitan. Especially, mas maganda mag-imbak na po tayo ng pagkain, no. Palagi ko pong pinapaalala, kapag ganito pong may mga bagyo, mas maganda may stock tayo ng pagkain. Yung mga gamit natin, ilagay na po natin na kung saan hindi po ito aabutan ng pagbabaha. Yung mababang lugar, maglinis tayo ng mga kalsada natin, yung mga basura, bumabara po yan sa kanal at yung mga tubig hindi po nakakadaloy. Yun po yung nagkakaroon tayo ng mabilisang pagbabaha po. Yung mga landslide prone area, sa mga mountainous area, mga kaibigan ko, mag-ingat po kayo dyan sa banta naman po ng landslide. Kapag nakikita nyo, patuloy po ang pag-uulan, ay umiwas tayo sa matataas na lugar, prone po yan sa landslide, no? Dahil po sa paglambot ng lupa. So ngayon dahil meron tayong bagyo sa loob ng ating bansa, mas maganda nakahanda na tayo. So hindi pa natin nararamdaman yung fully impact po nitong si Bagyong Julian. Pero once na ito'y nagparamdam na mga kaibigan at naitala yung lugar natin hanggang signal number 4, iba na pong usapan nito mga kaibigan ko. So yun lamang pong update natin. So manatili po kayong nakalike at nakasubscribe at nakahit po ang notification bell nyo para may update ko po kayo ulit sa mga susunod po natin na weather update at patungkol po dito sa Bagyong si Julian. Maraming salamat po.